Yun. Napanood nyo na ba yung trending ngayon na sa social media? Yung dalawang rider na nag-ala Superman sa Marilaki Highway. Okay. Yun. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay aking day off. So lumabas ako dahil sayang naman yung araw kung itutulog ko lang maghapon, diba? Sayang yung oras. So kailangan natin maging productive sa aking ginagawa. O hindi man kasi ginagawa ko kasing consistent tong ginagawa ko sa pagbablog. At least pagdating ng panahon o ng araw, di ba, magkakaroon din ng resulta itong aking ginagawa. Kaya kaysa matulog ako maghapon, yan, lumabas ako. Katunayan, mag-aalas 4 na ng hapon. Dahil ngayon ko lang naisip lumabas. Dahil may bibilhin din ako. So sinabay ko na para hindi sayang, no? Dahil so kaya naman ako hapon na rin lumabas kasi galing ako closing. Kaya nagising ako ay alas 2 na pasado. Yan, kaya hinapon din ang labas. Pero kaya sayang naman kung tatambay lang ako sa bahay o maghihiga-higa, di ba? Masama din naman yung maghapong nakahiga, di ba? Pakaramdam ko maglalambutin. Kaya rin ba ganun? Pag maghapong nakahiga, maghapong matamlay ang katawan, walang sigla. Okay. So ayun. Habang papunta tayo ng Twin Lakes dito sa Robinson, yun. Napanood nyo na ba yung trending ngayon na sa social media? Yung dalawang rider na nag-ala Superman sa Marilaki Highway nung last weekend. Grabe, no? Daming nadamay. Tapos yung isang rider na nagkakarera namatay pa. Tapos yung isa, yun, nagpapagaling. Nakita ko lang din naman sa update din ng dun sa page ng Marilaki group o fan page ng Marilaki. Grabe na, no? Tinuubid ang kurbada, kaya yun, pareha sila nag-overshoot. Ang matindi pa nito, yung mga nadamay. Kakaawa yung nadamay. Halos madami ding nadamay na motor tsaka tao. Ba't talaga ang dami laging pulis dito? Isang araw pa to. Dito na ako pumarada. Kakatakot sa highway.
Yan, dito na tayo pumurada. Dito tayo sa Twin Lakes Robinson. May bibilhin lang. Iyo pala yan eh. Amin. Gagalalaang. Gagalalaang. Ingat. Yan o, R15. Isa rin yun sa mga ako gustong gusto kong motor eh. Okay, so yun, may gusto lang ako i-share sa inyo na katangahan ko din o kagagawan ko din na na-scam kasi ako. Alam niyo yun, na-scam ako ng isang online platform dito sa TikTok shop. So hindi ko naman alam na kung siya bogus o scammer. So umorder ako ng intercom. Isa pa naman tong sikat na brand ng intercom ngayon. Yun, nung order ako, okay, nagkuhan. Tapos mga isang araw, dalawang araw na tinatrack ko yung parcel. Di ba pagka sa TikTok shop may natatrack mo yung kuhan mo, yung parcel kung nasaan na. So yung akin hindi naalis sa kuhan, sa for pickup ng rider, hindi umaarangkada. Sumablay pa ang aking cambio dun. Nag-neutral. So yun, tapos 1 to 2 days napansin ko hindi umaabante, hindi ko natatrack yung aking parcel. Tapos bigla na lang dumating. At tapos hindi naman ako yung rumeceive nung parcel. Yun, nung pagdating ko sa bahay nung kinagabihan, tsaka ko lang siya nabuksan. Pagbukas ko, mali yung items. Intercom yung aking in order. So yung dumating ay isang headphone. Tapos yun nga, nung na-check ko, agad-agad ko minessage itong si yung pinagbilhan ko. Minessage ko na mali yung package na pinadala sa akin. Okay, nag-response naman siya. Siguro kaya siya hindi pa niya binubura yung kanyang online platform na yun. Hindi pa niya nare-receive yung bayad ko. So tapos nag-reply siya, sabi nagkamali lang daw ng dampot yung kanilang tauhan. So ang sabi, ang gagawin lang daw, parang palitan
magpapadala uli sila, tapos ibabalik ko yung items na pinadala sa akin. Tapos nung kagabi, di ko niya ako closing nga ako, tinry ko uling buksan yung kanyang online platform nung aming conversation. Tinry kong i-open, wala na, ako na siya, burado na siya, hindi na ma-open yung mga yung transact niya na, ako na disappear na doon sa TikTok apps. Wala na yung kanyang TikTok shop, binura na. So ayun, pagtanto ko, napag-isip-isip ko na scam ako. So yun lang. So may papayo ko lang doon sa iba, ako muna i-check munang maigi. Ako kasi hindi nag-check, basta order na lang ako, double check din kung legit ba o hindi, dahil sayang yung pera. Hindi naman natin yung basta-basta kung saan lang nililimot, pinagpapaguran, pinagpupuyatan, lahat na lang ng diskarte kung paano lahat ng diskarte kung paano tayo kikita gagawin. Tapos madadali lang tayo ng isang iglap ng ganun na scammer na ay lumaban ng patas. So sa akin naman, wala na naman yun sa akin. Hindi ko na para habulin yun, kasi tulong ko na rin sa kanya yun. Baka talagang kailangan lang. Bahala na si God sa kanya kung anong gawin sa kanya. Sa Diyos na lang, na ko na lang yung kanyang ginawa sa akin. Dahil ang pera naman kikitain, yun nga lang, sayang talaga. Kasi mahigit kumulang din yun 1,000. Kaya ayun, magsisilbing aral din sa akin yun, na wag basta-basta pumindot. Tsaka madadala na akong bumili ng mga ganong halaga na gayong presyo, tapos bibili ako ng ganong halaga, hindi na ako bibili. Nakakadala. Ayos lang sana kung pa 100, 200, 300. Ayos lang yun halos 1,000 ba naman. Kaya kung na yun, dalawang araw ko na yung pinagtrabahuhan. Ang dami ko nakakasalubong na mga pulis, ambulansya. Okay, dito tayo. Dito tayo makikisiksik kasi marami namang nakaparada, kaya siguro pwede. Bawal kasi mag double parking dito. Kailangan one side lang. Alam mo kung bakit ito pinapayagan, mga double parking. Excuse po. Excuse po.
Okay. Naglomi ako. Hindi na ako nag-video nung pag-alis sa Ayala Sirin. Dito na ako nag-video sa Lumihan. Dito sa boundary. Doon ako lagi nakain ng lomi. Bigla akong natakam sa lomi kaya dumaan ako. Yan, ginabi na naman tayo. Hanggang dito lang muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Peace out.